naman po ito sa kulay na inyo pong pinili. Unang-una, bakit hindi po kayo naka-pink ngayong araw na ito? Actually, yung kulay ko talaga blue. Actually, yung kulay ko talaga blue. Talagang, yung number one na sinasabi sa akin, bobo. Oh Bobo my yan. goodness. Bobo yan. Kasi meron sila mga clips na pinapakita. Pero yung mga clips na pinapakita nila spliced. Siyempre, na-edit na, Na-edit putol-putol, na. dinidikit. So, yung mga nakakapanood, yun naman yung pinapaniwalaan, bobo. Tapos, Naman po ito sa kulay na inyo pong pinili. Unang-una, bakit hindi po kayo naka-pink ngayong araw na ito? Actually, yung kulay ko talaga blue. Ang problema sa iCAD, problema. Yung COVID na lang, yung dalawa kong panganay na anak nag-volunteer. Yung dalawa kong panganay na anak nag-volunteer. Estado na ang isa sa mga nanghak umano sa website ng Comelec. Ang suspect ay membro umano ng grupong Anonymous Philippines. Nakatutok si Jong Consulta. Armado ng search warrant, sinilakay kagabi ng NBI Cybercrime Division ang bahay na ito sa Sampaloc, Manila at dinakip si Paul Luis Biteng, 20 taong gulang. Ayon sa NBI, ang IT graduate mula sa isang kolehiyo sa Manila ang nang-hack sa website ng Comelec noong March 27 at sinasabing nakakuha ng datos ng mga botante para sa eleksyon 2016. Sa paunang inspeksyon sa kanyang gadget, tablet at cellphone, lumabas ang mga ebidensyang hinahanap ng NBI. Ito rin yung issue ng sa Comelec. Ito yung titrace pa natin dun sa laptop niya. Tsaka sa Facebook post. Ito nga yung mismong bahay daw nito sinasabing hacker na pumasok sa website ng Comelec at nagsagawa ng hacking activities kung kaya sinasagawa ngayon naman ng NBI ang pagbabaklas ng lahat ng gadgets at computer sa bahay na ito para sumailalim sa forensic examination. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na ayon sa NBI ay miyembro ng Anonymous Philippines. Pero todo depensa ang kanyang lola. Magaling siya sa computer dahil siya nga ay nag-aral ng IT. Ang bait-bait niya, makita mo naman yung para siyang totoy lang. Kanina, nagtungo sa NBI si Comelec Chairman Andres Bautista at kinausap ang inarestong binata. Umamin daw sa kanya na siya ang nang-hack sa Comelec website. Nakompromiso man ang ilang datos ng mga botante matapos mahak ang Comelec website at napatigil ang Present Finder pagtitiyak ni Bautista. Iba nga yung gagamiting website para sa resulta ng May 9 elections. No? So itong na-hack niya ay yung public information website ng Comelec. Si dating Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal nagbabala. Ang data at impormasyon daw ng mga botante maaari nang masilip minuman online. Sumasailalim na sa forensic examination ang mga computer at gadget na kinumpiska mula sa hacker. There'll be a continuous effort to unravel everything, and probably we might be applying for another series of search warrants after we will be able to identify the specific location of the other suspects. I-inquest si Biteng matapos kasuhan ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Walang malaki ang tsansa na manalo. Nangihinayang si Singson na maubos lamang ang pera ni Pacquiao sa pangangampanya. Ang mga handler niya ngayon, siyempre, balita ko, sinasabi raw, number 2 ka na, gumastos ka. Pinapagastos ang gusto. Dapat ba realize niya yun? Kawawa ang pamilya niya after election. Kasi inisip niya, okay lang, baka manalo. Mababawi niya. Pero paano mo mababawi yan? Hindi negosyo ang politics eh. So,
paglilingkod ng politics. Hindi yung, kung gusto niya maglingkod sa ating bayan, magtayo siya ng foundation, tulong sa taong bayan. Hindi yung tutulong ako pag manalo na ako. Iba yun eh. May kailangan ka pero tutulong ka pero may kailangan ka. Parang gano'n. Iboto mo ako, gagas. Hindi pwede yung gano'n. Ang leadership, paglilingkod talaga. Huwag mong isipin, babawi ka pag take advantage of your position. So, sayang, naawa ko sa kanya dahil nga wala sa bituin niya na maging presidente, which I think naniniwala siya na parang inano siya ng ating Panginoon. Hindi, ako nga madalas sabihin ko sa kanya na tutulungan ka ng Diyos, pero tulungan mo na sarili mo. Hindi pwede bahala ng Diyos. Dapat anyang magising na si Pacquiao habang maaga pa at hindi pa nauubos ang kayamanan. Well, kasi parang nanaginip siya, antay mo nang matapos ang eleksyon bago siya makausap uli. Walang pagsisisi kundi huli. Repentance always comes at last. So, hindi mo pwedeng sabihin nga, hindi, mananalo ko. Pag sinabi niya, wala ka na magawa. So, pagkatapos lahat, mas huli na, doon na lang siguro. Well, I consider him as still a friend. That's why kung nakikinig siya ngayon, dapat umatras na siya, tumakbong senator, mananalo pa. Pero kung yung president, makita naman niya sa survey na pababa na siya, pang-5 na lang yata eh. So, huwag na siya umasa na tataas pa ron. Dahil hindi siya well-experienced sa mga paliwanag niya sa media, lalong-lalo kung international. Pupunta tayo doon saan yung nandun. Ito naman yung bridge na malapit sa kanyang apartment. So talagang malapit lang. Kaya kami bumababa para tumulong kami sa nasa baba. Hindi para bababa kami pero naka-istorbo pa kami sa nasa baba. Kaya marami akong baba na hindi alam nung nasa baba na... Sa isang buwan, yung 40 times 4, yung 1,600 bigas pa lang yun. I'll address my questions to VP Lenny muna. VP, I guess one of the biggest questions since filing your candidacy is why did you run as an independent candidate? Where does that leave the Liberal Party? Madami akong tanong, ma'am. Actually, tanong ko na lahat. Will the party be adopting you as its presidential bet? Kasi syempre may implications yung running for president in terms of campaign finance and yung election return sa pagbabantay ng boto. Ako. Teka, Mara, nakalimutan ko lahat. How different a president would you be? Because our women presidents had really a bad time. Ako, it is very, very difficult to go into specifics now. How different a president will you be, ma'am? To the two other women presidents? Or to How different a president will you be, Madam Vice President? compared to all the other presidents, or just to the two women presidents? How different a president would you be, ma'am? I don't think Tony's hearing the clarification. Maybe VP Lenny, you can answer it in the context of all the other presidents and in particular of the two prior female presidents. Yeah.
Laila, congratulations sa pag-file mo ng COC mo today. Inspirasyon ka sa amin lahat kasi pinakita mo kung gaano ka ka-fighter. And dapat kami yung sumusunod sa yapang.